Noong unang bahagi ng ika-15 siglo, ang Austria ay dumadaan sa mahirap na panahon. Madalas na ninanakaw ang mga babanal na ostiya ng komunyon. Kaya naman, madalas na itinatago ng mga pinuno ng simbahan ang mga ostiya sa sacristy, isang ligtas na lugar para protektahan ang mga ito. Pero noong taong 1411, sa maliit na bayan ng Weyten, may nangyari na magbabago magpakailanman sa kasaysayan ng pananampalataya sa lugar na iyon. Isang magnanakaw ang nakapasok sa simbahan ng parokya ng Weyten at nagnakaw ng isang konsekradong ostiya. Itinago niya ito sa kanyang damit at tumakas sakay ng kabayo. Ngunit sa kanyang pagtakas, ang tila isang nakatagong krimen ay naging isang kahanga-hangang tanawin. Habang tumatakas siya, nahulog ang ostiya sa lupa. Pagkaraan ng ilang araw, isang mabait na babae na nagngangalang Sheck mula sa Mannersdorf, habang dumadaan ay nakakita ng isang bagay na hindi kapanipaniwala. Isang maliwanag na ilaw ang sumisinag sa damuhan na para bang ang langit mismo ang bumukas sa lugar na iyon. Lumapit ang babae at nakita ang ostiya sa lupa. Hindi ito nasira kundi buo at maliwanag. Ngunit ang pinaka-nakakagulat ay nahati ito sa 2 piraso na pinagdugtong lamang ng mga hibla ng madugong laman. Mabilis na kumalat ang balita. Nagmadali ang mga magsasaka, maharlika at pari sa lugar upang makita ang milagrosong ostiya gamit ang kanilang sariling mga mata. Isang maliit na kapilya ang itinayo doon bilang tanda ng pasasalamat at paggalang. Sa lalong madaling panahon, napakalaki ng debosyon kaya idineklara ng mga pinuno ng simbahan na totoo ang himala. Sa paglipas ng panahon, pinalaki ang simbahan ng parokya ng Weyten upang matugunan ang libu-libong peregrino mula sa buong Europa. Binago ng presensya ng milagrosong ostiya ang espiritual na buhay ng komunidad. Ang Weyten-Raxendorf ay naging sentro ng pananampalataya at pag-asa. Sa loob ng maraming siglo, dumarating mga henerasyon upang parangalan ang sagradong bagay. Ang himalang ito ay nagpapatunay sa sinabi sa atin ng mga santo tungkol sa kahalagahan ng Eucharistia. Sinabi ni San Francisco ng Assisi, "Manginig ang tao, manginig ang mundo, gumalaw ang buong langit kapag ang anak ng Diyos ay nagpakita sa altar." Sinabi ni Santa Clara ng Assisi, "Sa Eucharistia, nakikita natin ang pagmamahal kung paano ibinibigay ng Diyos ang kanyang sarili sa atin." Itinuro ni San Padre Pio ng Pietrelcina, "Mas matagal na kayang mabuhay ang mundo ng walang araw kaysa mabuhay ng walang banal na misa." At sa ating panahon, ang batang si Beato Carlo Acutis na nagtipon ng mga himalang ito ay nag-iimbita sa atin sa kanyang sariling mga salita, "Ang Eucharistia ang aking highway patungong langit." Ngayon, mahigit 600 taon na ang nakalipas, buhay pa rin ang alaala ng himala ng Weyten-Raxendorf. Ang simbahan at ang kapilya na itinayo sa lugar ng pagtuklas ay mga lugar ng panalangin, alaala at pananampalataya. Ang himala ng Weyten-Raxendorf ay nagpapaalala sa atin na si Kristo ay tunay na naroroon sa Eucharistia. Hindi lamang ito isang walang laman na simbolo, kundi ang Panginoon mismo na nananatili sa atin. Doon sa bawat misa, ibinibigay niya sa atin ang kanyang katawan at kanyang dugo bilang pagkain para sa buhay na walang hanggan. Ngayon, tulad ng ginawa ni Carlo Acutis, tayo ay iniimbitahan na muling hanapin ang ating pananampalataya sa Eucharistia. Kung pinalakas ng kwentong ito ang iyong puso, isulat ang salitang pananampalataya sa mga komento. Mag-subscribe at ibahagi ang video na ito upang mas maraming tao ang makaalam na si Kristo ay buhay
at naroroon sa ating piling.